Magandang araw mga ka-travel. Samahan niyo akong tahakin ang probinsya ng Sogod, Southern Leyte. Hello there! Welcome sa aking second video. Nandito po tayo ngayon sa Sogod, Southern Leyte. At mga ka-travel, may pang travels and stories ang may share ko sa inyo. Please like, share, and subscribe to my channel, Kaloy's Istorya. Time check is 5:45 a.m. Madali. So mga ka-travel, papunta ako ngayon sa Leyte and we are passing through Sogod, Southern Leyte. Kung ating iisipin, napaka-importante para sa lahat, lalong-lalo na sa mga taga-Leyte, ang lugar na ito. Kasi andito ang pinaka-major port nila. Dito dumadaan ang mga karamihan sa mga biyaherong galing ng Mindanao, Surigao del Norte or Surigao del Sur papunta ng Ormoc papuntang Cebu hanggang sa Manila. Napaka-importante sa inter-island transportation system, hindi lamang sa mga taga-Leyte kundi sa ating lahat. At kaya mabilis na nakakarating ang sa ating mga palengke or tinatawag nating bagsakan ng mga goods. Kung makikita natin, ang lugar nila ay punong-puno ng mga taniman. Agriculture ang main source of income dito sa Sogod. Actually, ang Southern Leyte is all about farming and fishing. Ang mga major crops nila is niyog, rice, saging, root crops, fruits, syempre mga gulay. At meron pa ditong, itong 45 na barangay. So medyo malawak din ha. So ayan, medyo winding ang daan natin cause paakyat tayo. Actually, ang dinadaanan natin is gilid dito ng bundok, no? At puro puno at halaman kung nakikita nyo. Paakyat tayo ng paakyat. At kung nakikita nyo ang kalsada, medyo curve. Kaya ingat kung magdadrive kayo dito, no? Hindi naman madulas ang kalsada kahit na paakyat. Kaya okay lang, basta medyo alalay lang tayo. Tingnan ninyo, napakalinis ng kanilang paligid, ay puro puno. Wala kang makikitang halos mga nagkalat sa daan na makaka-hinder sa mga nagde-drive. So, ayan, drive ka lang ng drive hanggat may nakikita kang daan. Saan man ito makarating, sigurado naman part pa din to ng planet Earth. Actually, mas mag-enjoy ako, party ko, nag-enjoy ako ng pag-drive kung medyo hindi naman mabilis ang takbo ng sasakyan natin. Siyempre, nasa mood natin yan. Alam mo, tingin ko itong lugar na to masyadong promising, no? So, balang araw, ilang years lang, baka maging city din ito. Actually, according sa history, even before na dumating ang mga Spaniards, ang Sogod ay naging trading center na ng southern portion ng Leyte Island. At according sa mga locals, ang Sogod ay galing sa Cebuano word na sugod, means to start. Siya nga po pala, mabalik tayo dun sa Roro o yung pagtawid namin from Surigao to dito nga sa Sogod. Ikukwento ko sa inyo yung mga nagastos. Kung inyo namang tatanungin ang about sa inter-island travel, so kami, na-experience na namin yan. May dala kami sasakyan. Nung galing kami ng Davao noon. From Surigao
sumakay kami ng Roro, then nagbayad kami ng mga around 6,000 pesos kasi may dala nga kami sasakyan. Pero pag solo traveler ka naman, around 1,500 ang pamasahe, and that will mga 4 to 5 hours na biyahe patawid. In 3 or 4 hours the most, madadaanan natin ang barangay Candahog, Bungtuhan, Palo, Leyte, na kung saan makikita ang MacArthur Landing National Park. Yun naman po ang share ko sa inyo on my third video. Bye for now. Ito po si Kaloy at ito ang aking Kaloy's Historia. Salamat mga ka-travel. Bye!